Noong 1965 sa isang kulungan ay umiiyak sa sakit ang isang babaeng bilanggo dahil manganganak na. Nagtanong ang malaking bantay kung sinong nakabuntis dito dahil puro babae lang ang nandoon. Sagot ng buntis na 2 taon nang patay ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Ligtas namang ipinanganak ang baby pero di umiiyak. Sa Sardinia sa isang simbahan ipinaampon ang baby dahil sa bayan na iyon nakatira ang ina. Ilang taon nang lumipas ay lumaki na ang sanggol na si Doppio na muntik ng masagasaan dahil iniingatan niya ang isang palaka. Tapos nakilala niya ang isang chicks na mahilig din daw sa mga palaka. Sinabi niya kay Father na gusto niyang maging marino. At isang araw ay nakita ni Father ang bata sa malayong pampang kaya nais niyang bilhan ito ng kotse. Nagbalak na gumawa ng garahe ang Father subalit aksidente niyang nakita ang isang babae sa ilalim ng sahig. At nang makita siya ni Doppio ay pinatay siya nito at sinunog ang bayan upang pagtakpan ng krimen at magpanggap na siyang patay. Sa present naman sa Sardinia ay isang bata ang nanghuhuli ng bag ang masasagasaan kaya ililigtas siya ni Doppio pero nakaligtas ito at siya ang muntik ng matsugi. Isang manghuhula naman ang naintriga sa kanya na nahulang meron siyang madilim na sikreto tungkol sa personalidad. Dahil lang sa aksidenteng hugis ng putik sa kanyang pantalon ay nalaman ng manghuhula na hinahanap niya ang anak kaya siya nagbalik sa Sardinia. Ang manghuhula na mismo ang nais magbayad para lang mabasa ang palad niya kaya sinakal na siya ng nainis na Doppio at saka lumabas ang isa pa niyang katauhan. Namangha din si Doppio dahil magaling talaga ang manghuhula kaya pinahulaan niya kung nandito na ba si Risotto. Sagot ng manghuhula na siguradong magkikita sila nito. Saka binasa niya na rin ang kamay ng misteryosong lalaki pero biglang sarili niya na palang kamay ang hawak niya, saka ito tinuluyan sa isang suntok. Nakita rin siya ng bata ngunit nagbalik na ito sa batang personality saka naglaho ang lahat ng bakas. Sumakay siya sa kotse patungo sa pampang ng Costa Smeralda at di niya napansin na nandoon na nga si Risotto. Sa gitna ng daan ay pinatigil niya ang driver dahil nakita niya ang pamilyar na lokasyon na nasa picture. Dinaya pa siya ng driver sa metro nito pero wala siyang sapat na pera kaya kinuha nito ang envelope na inakalang merong datong nang biglang lumabas ang split personality kaya muntik nang matanggal ang mata ni Manong. Saka biglang may nagring pero siya rin ang gumagawa ng tunog. Tapos kinuha ng baliw ang palawit na ginawa niyang cellphone saka kinausap niya ang split personality na kanya palang boss na sinasabing hindi nakita ng driver ang envelope kaya pwedeng di niya ito patayin. Sa halip ay sinabi ng boss na mag-ingat dahil pinapanood na siya ni Risotto. Nagulat siya nang lumapit ang assassin kaya tumama ang mukha sa pagmamadali. Labis siyang nagmakaawa na wag siyang saktan pero nakita pa nito ang envelope kaya lagot siya pag nakita ng assassin ang dala niyang picture. Kaya itinago niya ito sa paa kaya inakala ni Risotto na wala itong laman. Pero nalaman ng assassin na isa siyang stand user dahil narinig niya ang tunog ng stand ni Narancia na nag-scout sa lugar. Biglang nagalit si Doppio na sumugod kay Risotto ngunit napatigil siya dahil nilagyan siya nito ng mga blade sa bunganga pero nagpatuloy pa rin kaya nilagyan naman siya ng mga pako ngunit sumuntok-suntok pa ito kaya tumalon at nagtago ang assassin. Bigla na namang tumawag ang boss ng baliw kaya naghanap siya ng kahit anong bagay para makausap ang boss sa sarili at nag-advise ito na lumapit siya kay Risotto para mapatay ito ng boss at binigyan din siya nito ng kakayahan ni Emperor Crimson. Na-predict ni Doppio kung nasaan si Risotto dahil sa time skip ng stand at pinag-utos ng boss na alamin niya kung saan ito aatake. Ngunit natakot siya nang makita na lalagyan siya nito ng gunting sa lalamunan. Pero sinabi ng boss na di niya mababago ang future kaya tiisin niya na lang ito. Inatake niya ang nakitang kinaroroonan ng assassin pero di niya ito tinamaan. Kaya nangyari na ngang nilagyan siya nito ng gunting sa lalamunan na sobrang sakit pero pinilit niyang matanggal bago siya mapatay. Napansin naman ng assassin na tila nalaman nito na gagamit siya ng gunting. Umatake pa si Doppio ngunit walang tinamaan. Tapos nakaramdam siya ng panghihina ng mga paa at nakita sa premonition na mapuputol ang paa niya. Ipinangako niya sa boss na lalapit siya kay Risotto para maabot nila ng atake. Nasa likod na si Risotto na naka-invisible pa rin kaya sinabi ng boss na tumakas na sila dahil baka ma-ambush sila. Ngunit naglakas loob si Doppio na pakiramdaman ng paligid at biglang namatay ang palaka kaya hinagis niya ang gunting sa direksyon nito at naputol niya ang paa ni Risotto dahil paa pala nito ang nakita niya sa premonition. Nagring na naman ang baliw kaya naghanap na naman siya ng gagawing cellphone at sinabi ng boss na siya na mismo ang papatay sa assassin ngunit nang sumugod sila ay binato sila ng paa na maraming iron na lumutang saka sinabi ni Risotto na nalaman niyang ang boss pala ay namamalagi sa isang binata bilang second personality nito. Naalala din niya ang pinatay na kasama kaya hinamon niya si Doppio na ipakita sa kanya ang boss. Ibinalik nito ang paa at nalaman ni Doppio na magnetism ang kanyang stand kaya nakokontrol niya pati ang iron sa katawan ng tao. Gamit ang premonition ay nalaman ni Doppio na aatakihin siya ng mga kutsilyo kaya nagawa niyang mabawasan ng pinsala sa katawan, ngunit tinamaan rin ang kanyang binti at nakita niyang lalagyan pa siya ng mga karayom kaya sinabi ng boss na baka di na nila kayanin.
Walang magawa si Doppio habang sinasabi ni Risotto na mababawasan ang kanyang oxygen sa katawan dahil sa dami ng iron na nawala. Tapos nakita niya pang nandoon na rin sila Bucciarati at nabahala sila sa stand ni Abacchio na pwedeng magkalkal ng nakaraan. Nakita niya rin sa premonition ang gagawin ni Risotto na winasak ang utak niya. Kaya nag-abang siya at magbabato sana ng kutsilyo ngunit pinigilan siya ng boss dahil ito na daw ang bahala. Pero matigas ang ulo ni Doppio kaya ginamit niyang magnet ang patalim para malaman ang lokasyon ng assassin. Sa kanya ito binato ng mga patalim, pero nasa likod pala si Risotto dahil ang paalang nito ang na-detect niya at ilang blade na lang ang nagawa ng assassin dahil halos ubos na ang iron sa kanyang katawan. Natutuwa si Risotto na makitang nahihirapan ng split personality ng gang boss. Ngunit bago siya tapusin ito ay tinamaan si Risotto ng mga bala na nagmula kay Lil Bomber na stand ni Narancia. Dahil ang mga kutsilyo ay binato pala ni Doppio kila Bucciarati upang atakihin ni Narancia ang nakikita niyang humihinga sa radar. At si Risotto lang ang na-detect niya dahil wala ng iron sa katawan si Doppio kaya halos wala na rin itong oxygen. At di pala mawawasak ang ulo niya kundi magiging transparent lang dahil sa dugo ni Risotto. Nagsimula si Abacchio na mag-replay ng nakaraan upang makilala nila ang pagkatao ng boss at pag nalaman na nila ay agad silang aalis. Pinag-utos naman ng boss na ibalik na sa kanyang katawan ang mga tinanggal nitong iron. Ngunit hinawakan pa siya ni Risotto upang pareho silang tapusin ni Lil Bomber. Subalit sa tamang timing ay nagtanggal ng kalahating segundo ang boss upang tumago sa kanya ang mga bala. At kailangan niya nalang gumapang para di siya makita nila Bruno. Naisip ni Bucciarati na ito ang leader ng mga assassin at nalaman niyang meron itong kalaban dahil sa naputol na paa. Tinig ng maigi ni Narancia ang radar pero napakagulo dahil marami siyang nadedetect na hayop kaya sinabi ng captain na tignan niya ang mga naglalakad palayo. Nakita nila Giorno na mag-isa na lang si Abacchio na hinahanap ang identity ng boss 15 years ago saka dumating ang mga anak ng mga turista. Natunto nila Narancia ang mga bakas ng dugo at nakita ang paa nito. Kaya pumosisyon si Narancia at pinapalabas ito ni Bruno. Pero ayaw nitong lumabas kaya binuksan na ni Narancia ang pinagtataguan. Naglalaro ang mga bata nang tumalsik sa puno ang bola at nainis si Abacchio sa ingay nila. Nakita nila Narancia na ordinaryong bata lang ito na tila hinigop ang dugo at kinuha pa ang damit. Tinulungan ni Abacchio ang mga bata ngunit tinusok siya ng isa dahil ito na pala si Doppio. Bigla siyang napunta sa isang lugar kung saan may pulis na nagsasagawa ng investigasyon. Kalaunan ay nakilala siya ng pulis saka naalala niyang kailangan pa siya ng mga kaibigan kaya sasakay na siya ng bus pero pinaalala ng pulis na ang bus ang naghatid sa kanya doon. Saka nakilala niyang ang pulis pala ay ang namatay niyang partner dahil patay na rin siya. Naabutan na lang nilang may butas ang katawan ni Abacchio at wala ng paraan para mabuhay ito. Pinagpipilitan pa ni Narancia na gumawa ng paraan si Giorno ngunit napakalaki talaga ng butas at wala rin silang kakayahan na buhayin ang namatay na. Subalit bago sila umalis ay nakita ni Giorno ang nasa kamay nito na ginawa niyang ladybug upang lumipad kung saan ito nanggaling. At doon nila nakita ang mukha ng boss na natuklasan na pala ni Abacchio. Kaya proud ang partner ni Abacchio dahil kahit papano ay nakapag-iwan ito ng clue sa mga kaibigan. Di nila ito makita sa mga record kaya naisip ni Giorno na baka makita nila ito sa record ng mga namatay. At naramdaman daw ni Trish na ang pumatay kay Abacchio ay ang kanyang ama. Saka biglang may nakakonek sa laptop na nag-aalok ng tulong. Pinapakat ni Bruno ang connection pero sinabi ng nasa linya na Diablo ang pangalan ng boss at di nila magagawang matalo ang ability nitong mag-skip ng time kung wala ang kanyang tulong kaya pinapapunta sila nito sa Rome saka pinakita ang arrow na makakatulong daw sa kanila tapos nagmadali silang sumakay sa speedboat. Si Doppio naman ay kinuha ang ice cream at ginawa itong cellphone. Pinag-utos ng boss na magbalik siya kay Abacchio upang malaman ang natuklasan nila Bruno at pinag-utos din na tawagan niya sila Chocolata at Seco. Nagkwento din ng lalaki tungkol sa Greenland na sikat dahil sa crater na mula sa meteor. 2 tao sa team na nag-imbestiga sa lugar ay nagkaroon ng napakalalang sakit kaya nagmukha daw silang mga kamatis at isa sa pasyente ay nakapaglabas ng kuryente sa katawan na nagsunog sa daliri ng isang doktor. At napag-alaman na nagmula ang virus sa meteor. Kinikwento niya ito dahil isang lalaki ang gumawa ng mga arrow gamit ang meteor. At ang mga arrow din na ito ang dahilan kung ba't may mga stand user. Pero ayaw sabihin nito kung paano nila magagamit ang arrow laban sa boss kung di sila magpupunta sa Rome. Pumayag naman si Bucciarati kaya magkikita sila sa Colosseum ng Rome. Dahil meron pang mga lasing ay ayaw muna nilang umakyat dahil ayaw nilang may makakita sa kanila. Ngunit nakita nilang natanggal ang parte ng katawan ng isang lasing at nang bumaba ang kasama nito ay tuluyang nilamon ng molds at pati si Mista ay nagkaroon na rin nito. Mahigpit na pinag-utos ni Chocolata na ayusin ni Seco ang pag-video dahil nais niyang makakita ng mukha ng mga namamatay. Si Chocolata ay isa palang doktor na mahilig pumatay ng mga pasyente at walang anesthesia niyang binubuksan ang mga ito. Noong bata pa ay nag-volunteer siyang mag-alaga ng matatanda para patayin ang mga ito ng drug.
Palagi din niyang sinasabi sa mga ito na walang nagmamahal sa kanila kaya nagsisuicide ang mga ito na labis niyang ikinatutuwa. Dahil ang kasiyahan ni Chocolate ay ang makakita ng reaksyon ng mga taong malapit ng mamatay. Si Seko ang pinakatapat niyang lingkod sa di malaman na dahilan at dati niya rin daw itong pasyente. Patungo na rin sa Rome si Doppio at binigyan siya ng instruction ng boss sa kanyang mga gagawin gamit ang larwang telepono ng isang bata. Nakita nilang marami nang namatay dahil sa molds na teknik ng kalaban. Dahil dito ay nagbalik sa speedboat si Narancia at biglang kinapitan siya ng maraming molds kaya pumasok na rin ito sa pagong. Nagbabala si Giorno na di pa nila alam ang trigger ng molds nang magkaroon din ng molds ang daliri ni Mista nang ibinaba niya ito. Naisip ni Chocolate na nalaman na nila ang trigger ng ability ng stand niyang si Green Tea. Mabuti na lang ay di nagpanik si Giorno kaya naalala niya na tulad ito ng fungus na pumapatay sa mga insekto na nagtutungo sa ibaba. Kaya pinapaakyat nila si Narancia at pinapahagis ang pagong pero nabitiwan niya ito. Kaya pinasabog na lang ni Mista ang speedboat nila upang tumalsik sila patungo sa pampang ngunit natuwa pa si Chocolate sa mga bago niyang laruan. Natuwa ang master nang makita ang magandang kuha ni Seko sa natatakot na mukha ni Narancia kaya tinuring na naman siya nitong parang aso saka tinutok pa ang tarugo sa kanyang puwet. Sa kabila nito ay tuloy ang plano nilang magtungo sa Rome. Ang tanging daan lang nila ay paakyat upang di sila makapitan ng molds at kailangan nilang makahanap ng kotse para makaalis na doon. Ngunit habang papaakyat ng hagdan ay may nagpapalubog dito upang makapitan sila ng molds kaya nagmadali sila ngunit nahulog at nilamon ang baril ni Mista. Gumuguho na ang hagdan kaya ginamit ng captain ang stand pero lumubog pa rin siya. At sa ilalim niya ay nandoon si Seko kaya tinawag ni Mista ang kanyang stand upang kunin ang baril saka pinagbabaril niya ang poste at nakakapit sila bago gumuho ang hagdan. Nakakita sila ng susi ngunit pinagmamasdan na rin sila ni Seko na mabilis na tumakas at pinapalubog na naman ang lupa pero mabilis silang nakatakbo. Pinagbabaril ito ni Mista pero matigas na ang lupa kaya nagbalak siyang patayin ito sa oras na higupin siya pa ibaba. At nang kinuha siya nito ay agad niyang pinagbabaril kaso nasalag nito ang mga bala at siya pa ang nasaktan. Ngunit nagbalik din ang mga bala ni Mista kaso nakatakas pa rin si Seko at patungo ito kay Bruno na di gumagalaw. Saka pinatong ang pagong at tumalon siya sa ibaba kung saan patungo si Seko. Kaya tinamaan niya ito ng napakaraming suntok sa katawan, ngunit tumalsik ang mga bato na ikinasugat niya at nakatakas na naman ang pangit sa ilalim ng lupa at nabaliw ito sa sakit ng mga suntok ni Bruno. Tumawag siya kay Chocolate dahil nagtataka siya kung ba't di tinubuan ng mold si Bucciarati kahit bumaba ito. Nang mapansin nilang nakatakas na ang mga ito sakay ng kotse. Nagtataka din sila Mista kung ba't di siya tinubuan ng molds pero di sumasagot ang captain. Sa loob ng pagong ay inaasikaso naman ni Trish si Narancia. Napansin din ni Giorno na wasak ang kamay nito pero di nagdudugo kaya naghinala na siya dahil napakalamig nito. Saka inamin ni Bucciarati na napatay na talaga siya ng boss at dahil sa ability ni Giorno ay nabigyan siya nito ng pansamantalang pagkakataon. Bigla silang binato ng bangkay kaya nawala ng kontrol ang kotse at tuluyang nag-crash ngunit nakatakas naman sila gamit ang kakayahan ni Bucciarati. Sakay pala ng helicopter si Chocolate kung saan nai-enjoy nitong mapanood ang kaguluhan sa unti-unting pagkamatay ng mga tao dahil sa kanyang stand. Kailangan nila itong pigilan bago pa makarating sa Coliseum. Sa utos ni Bucciarati ay pinagbabaril ito ni Mista ngunit sinalag lang ni Seko ang mga bala sa kabumaba at nagsimula na naman silang palubugin ni Seko samantala umalis na si Chocolate sakay ng chopper. Tinulungan ni Giorno si Mista na umasinta pero di umabot ang bala. Ngunit nilagyan pala ito ni Giorno ng powers kaya naging ugat na pinigilan ang chopper. Si Bruno ang lalaban kay Seko at ang dalawa naman ang magpupunta kay Chocolate. Nakuha pang mag-video ni Seko kaya umatake na si Bruno kaso naunahan pa rin siya. Habang nasa area ang cam ay walang tigil siya nitong inatake at napagtanto ni Bruno na mas malakas ito sa kanya sa speed at power. Nagpatuloy ito hanggang tamaan siya sa bodega pero nagawa pa niyang makailag gamit ang zipper. Subalit di siya kinakapitan ng molds na ipinagtataka ni Seko kaya pupulbusin na lang daw siya nito. Di makaalis ang chopper ni Chocolate dahil sa ugat. Pinagbabaril ito ni Mista kaso nagtaka sila dahil wala namang tao sa chopper. Ngunit biglang napatay sila number 2 at 3 kaya nagdugo si Mista. At nasaktan pa ang iba niyang mga alaga kaya puro butas na ang gunner. Nais rin ni number 5 na magtungo pero pinigilan siya ni Giorno dahil pag napatay pa siya ay patay na rin si Mista. Ngunit nang sumugod si Giorno ay binigyan ito ni Mista ng isang bala. Nagpatubo pa si Giorno ng maraming ugat sa chopper upang mapalabas si Chocolate. Ngunit wala talagang tao sa loob at nakita niyang kumakalat na ang molds patungo sa Coliseum. Nakita niyang duguan si number 1 na isa lang palang trap pero naunahan niya pa rin si Chocolate na winasak ang sariling katawan para makatakas. Tapos nasuntok siya ng naiwang kamay nito na pinapakilos gamit ang molds. Balak nitong ihulog si Giorno para kainin na siya ng molds kaya ginagawa niya ang lahat para makakapit dahil nagsisimula na ito sa kanyang ulo.
Sa isang iglap ay natahi nito ang kanyang buong katawan. Sa kanya pinagsusuntok si Golden Wind hanggang sa mapatalsik ang bida. Ngunit umatake si number 5 at ginawa niyang sanga ang bala na kumapit sa Chopper. Saka nagmadali siyang bumalik pero pinayuko ng kalaban ng Chopper upang kainin ng molds ang sanga kaya tuluyang nahulog si Giorno at natuwa naman si Chocolata nang makita ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit hinagis ng bida ang sanga na pinabanda sa LSE at na-headshot nito ang villain dahil nagbalik ito sa pagiging bala dahil kanina pa pala kinakalculate ni Giorno ang tamang timing. Dahil dito ay di na namatay si Giorno sa molds. Pero alam niyang buhay pa si Chocolata dahil siya ay halos mas marami pang nabaling buto. Bigla nga itong kumilos at nakitang bihag niya na pala si Mista na anumang oras ay pwede niyang patayin. Pero ginawa ni Giorno na isang bital ang bala sa ulo niya na nagwasak sa kanyang bungo. Gayunpaman ay umatake pa rin ito kaya pinagpupulbos na ni Giorno ang katawan ng stand user na Mad Doctor hanggang sa tumalsik sa truck ng basura kung saan siya nararapat. Tumatawag si Seko pero di na sumasagot ang Master. Kaya pinakinggan niya na lang ang voice message ni Chocolata na sinasabing sure win na sila sa grupo ni Busharati. Nagpapahinga si Bruno nang bumalik na naman si Seko. Samantala pinapanood sila ng lalaki na walang iba kundi si Polnareff. Nagkakagulo ang mga tao sa dami ng mga nasawi pero nagtataka si Seko kung ba't nawala na ang molds kaya na-frustrate siya nang maisip na natalo pala ang inakala niyang malakas na master. Nagtungo ito sa Coliseum kaya binato siya ni Bruno ng may zipper upang maipit siya ng tubo ngunit sinipa pabalik sa kanya. Kaya siya pa ang muntik maipit at nasugat pa ang kanyang leeg. Napagtanto ni Bruno na mas nakakatakot pa pala si Seko kaysa sa master nito. Sumugod ito kaya umilag siya ngunit nakailag din sa sipa niya. Saka pinutol niya ang tubo ngunit na-deflect nito at siya pa ang nagawang mapatalsik. Nagtaka si Seko kung ba't di ito nagdudugo kahit natusok siya ng mga salamin. Saka naramdaman nila ang presensya ng taong ka-meet up sana nila sa Coliseum. Pero dahil nakita din ni Seko ay pipigilan daw siya nitong alamin ang sikreto ng boss. Nakatakas si Busharati sa suntok gamit ang zipper at pagsuntok niya ay nawala ito. Kaya nag-dive din si Seko para hanapin siya sa ilalim na patuloy pa rin ang pagtakbo. Kaso malapit na si Seko na lumalangoy lang sa lupa kaya lumalambot na naman ang kinaroroonan niya at dahil sa kakaibang tunog na naririnig ay natuklasan ni Bruno na gumagamit si Seko ng tunog para makapag-navigate habang nasa ilalim. Nagawa naman ni Busharati na makatakas sa malakas na pandinig nito kaya umakyat si Seko para hanapin siya at kumain pa ito ng lupa upang gamitin niyang projectiles at tinamaan nito si Bruno sa leeg sa buong katawan. Dahil lumalambot lang ang lupa pag malapit si Seko pero pag malayo siya ay nagbabalik ang lupa sa solid state nito kaya hindi lang double dead ang naranasan ng katawan ni Busharati dahil pinapaulanan siya ng mga projectiles nito. Samantala naghihintay pa rin si Polnareff na makarating sila upang sabihin ang sikreto ng Arrow para matalo nila si Diablo. Nakagawa ng paraan si Busharati gamit ang kanyang zipper upang makatakas ngunit narinig din siya ni Seko na agad siyang hinabol sa ilalim at di siya tinigilan nito. Kaya pinagpuputol ni Busharati ang poste upang mahulog ang mga piraso nito sa kinaroroonan ni Seko. Ngunit natuwa pa ang villain dahil si Bruno lang daw ang nagagawang makapagtago sa kanya samantala bomb ibigay na rin ang katawan niya. Tapos inatake pa siya ni Seko ng napakalakas. At bago siya nito matapos ay inatake ni Bruno ang kotse upang makagawa ng napakalakas na tunog na nagbasag sa eardrums ni Seko at dahil di niya na marinig ang paligid ay nagmuntikan na siyang masagasaan ng maraming sasakyan na dumadaan at natakot na siya sa lahat ng bagay na di niya inaasahan. Nang dumating si Busharati ay nagmakaawa na lang si Seko. Saka ginawa niyang hostage ang binata na di niya alam na ito ang boss. Kaya iniligtas pa ito ni Bruno mula kay Seko gamit ang pinatagos na kamay sa katawan ni Doppio. At dahil sa sakit ay sakto rin na napunta si Seko sa dump truck tulad ng master niya. Naging kalmado lang si Doppio dahil alam niyang di naman siya kilala ni Bruno. Ngunit wala ng lakas ang kanyang katawan kaya lagot na siya kay Doppio.